Nagbukas ang pelikula noong 1943 sa isang liblib na nayon ng Belarusia, kung saan ang isang matandang lalaki ay galit na sumisigaw. Sinusubukan niyang bigyan ng babala ang mga taga-roon na bata na manatili sa loob sa halip na gumala sa malawak na parang. Ngunit ang isang teenager na nagngangalang Floria, kasama ang kanyang kaibigan, ay hindi pinansin ang mga babala ng matanda at naghukay sa buhangin. Kamakailan lamang, ang lugar na ito ay bahagi ng lugar ng digmaan sa pagitan ng mga puwersang Sobyet at ng mga Nazi kung saan ang huli ay nanalo. Plano ngayon ng mga kabataang lalaking ito na sumali sa mamamayang hukbo na tinatawag na Soviet Partisan at mayroon lamang isang paraan upang gawin ito, maghanap ng sandata para sa iyong sarili. Gayunpaman, kapag nakita ng mga mananakop na Aleman kung ano ang kanilang ginagawa, maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Kaya naman, nagtatago ang dalawang batang lalaki sa tuwing may naririnig silang ingay. Patuloy silang naghukay ng mahabang panahon at dahil sa pagpupursige, natuklasan ni Floria ang SVT-40 rifle sa hukay. Ito ay nagdulot sa mga bata ng lubos na kaligayahan at nagsimula silang magdiwang. Ngunit pagkatapos nito ay biglang lumipad sa itaas nila ang sasakyang panghimpapawid ng mga Aleman at napansin ang kanilang ginagawa. Kinaumagahan sa bahay, nalaman ng ina ni Floria na gusto niyang sumali sa hukbo ng resistance. Alam ng nanay na tiyak na mamamatay ang kanilang pamilya kapag nalaman ito ng mga mananakop na Aleman. Kaya naman, iniabot ng nanay kay Floria ang palakol at nakiusap na patayin na lang siya pati na rin ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit ang binatilyo ay nananatiling tahimik at sinubukan pang pasayahin ang kanyang mga kapatid na babae sa pamamagitan ng paggawa ng nakakatawang mukha. Hindi nagtagal, dalawang miyembro ng Partisan ang dumating sa kubo na nakasuot ng mga uniforme ng Aleman. Nandito sila para isama sa hukbo ang binatilyo at tuwang-tuwa si Floria. Excited niyang kinuha ang baril at ang kanyang bagahe at tumingala na parang sundalo. Nagbago rin ang kilos ng kanyang ina at medyo malugod niyang tinanggap ang mga lalaki. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maluha sa isiping aalis na ang kanyang nag-iisang anak na lalaki para sa digmaan. Nalaman din natin na ang mga miyembro ng Partisan ay nakabihis ng mga sundalong Aleman upang lokohin ang mga nanunood. Hindi nila nais na ang mga pamilya ng kanilang mga recruit ay pahirapan ng mga Nazi. Ito ang dahilan kung bakit umaarte sila na hinuli nila ang batang lalaki upang isipin ng lahat na siya ay dinadala ng mga Nazi. Inihagis pa nila ang bata sa sahig, dahilan para magkaroon nito ng sugat sa noo. Naiintindihan din ng nanay ang sitwasyon at ginampanan niya ang kanyang bahagi sa pagkukunwari. Pagkatapos ay itinulak si Floria sa isang karwahe at umalis ang partido mula sa nayon. Ang binatilyo ay tumingin sa huling pagkakataon sa kanyang mahal na ina at sa kanyang dalawang nakababatang kapatid bago umalis. Di nagtagal, dumating si Floria sa kampo ng lumalaban na Sobyet kung saan nakapwesto ang 200 sundalo. Siya ay natutuwa kahit sa mababang ranggo lamang ng hukbo at ginagawa ang anumang mababang gawain na iniatas sa kanya. Tumingin-tingin si Floria sa paligid upang makita ang maraming mga recruit na nasisiyahang maging bahagi ng layunin na sumasakay pa sa mga tangke. Hindi nagtagal ay inanyayahan siyang sumali sa isang group picture upang ipakita ang kanilang pagkakaisa laban sa pagsalakay ng Aleman. Nang maglaon sa takip silim, ang Partisan commander, si Kosich ay nagutos sa recruit na ipakilala ang kanyang sarili. Inutusan din niya ang bata na barilin ng sino mang hindi titigil at magsabi ng password bago pumasok sa kanilang kampo. Sa kasamaang palad, nabigo si Floria sa gawaing ito nang sumunod sa commander ang isang kabataang babae na nagngangalang Glossia. Sinubukan niyang tanungin siya ng password para makapasok ngunit binaliwala siya nito na parang walang halaga. Makalipas ang ilang oras, ang recruit ay pinalitan ng 2 batikang gwardya sa tungkulin sa pagpapatrolya. Kinabukasan, nagpapakahirap sa trabaho si Floria, naghuhugas ng bakal na palanggana na ginagamit sa pagpapakulo ng tubig. Naiinggit siya sa ibang mga binata na nambobola sa babaeng nakita niya noong isang gabi. Pagkatapos, tinawag ng commanding officer na si Kosich ang buong plata ng mga Partisan para sa isang pulong. Ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa mga panganib ng paglaban kay Hitler at inutusan silang ipagtanggol ang kanilang buong teritoryo. Pagkatapos ng pagbibigay impormasyon sa mga lalaki, ang Stoic commander ay nagtanong kung may hindi makakapagmarcha. Isang miyembro ang humakbang pasulong at sinabing hindi niya ito magagawa dahil sa kondisyon ng kanyang sapatos. Nakapagtataka, inutusan siya ni Kosich na makipagpalitan ng sapatos kay Floria at ang huli ay nag-aatubili na sumunod. Gusto ng batang lalaki na maging bahagi ng aksyon, ngunit ang pakikipagpalitan ng sapatos sa sundalo ay nangangahulugang maiiwan siya sa kampo. Hindi nagtagal,
ang Resistance Army ay nagmarcha palayo, iniwan si Floria upang bantayan ang kampo. Habang naglilibot siya sa kampo, may narinig siyang umiiyak sa di kalayuan at tiningnan niya ito. Si Glasha pala ito, ang magandang binibini kanina. Hindi napigilan ni Floria ang kanyang emosyon, umupo sa kanyang harapan si Floria at nagsimula ring umiyak. Matapos ilabas ang kanilang mga kabiguan, nagsimula silang tumawa at nakilala ang isa't isa. Sinabi ni Glasha na naiwan si Floria dahil mukha siyang mahina para lumaban. Nagkwentuhan sila tungkol sa ibang usapan nang bigla siyang hinalikan ni Glasha. Hindi ito inaasahan ni Floria kaya itinulak siya nito palayo sa gulat. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ng dalawa ang isang grupo ng mga hukbong Aleman bumababa mula sa himpapawid. Sinusundan ito ng mga dive bombers na nagpaulan ng bomba sa buong kampo ng Resistance. Ang pambobomba ay sumira sa lahat ng bagay sa landas nito at lumikha ng uri ng kaguluhan na hindi pa nakita ng mga kabataan. Nabingi si Floria matapos ang pambobomba at sinubukang hanapin ang kanyang bagong kaibigan. Ngunit sa halip ay nakita niya ang isang sundalong Aleman na hindi makaalis sa puno at natigilan siya sa gulat. Ito ay nanghawakan siya ni Glasha at bumalik siya sa kanyang katinoan at tumakbo ang dalawa sa malalim na kagubatan. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang minuto, ang mga hukbong Aleman ay nagsimulang magpaputok sa kanilang pangkalahatang direksyon. Nagudyok ito sa dalawa na magtago sa hukay at inobserbahan nila ang kanilang mga kaaway mula sa malayo. Wala na silang mapupuntahan, kaya nagtipon si Floria ng mga kahoy at halaman para gumawa ng pansamantalang silungan. Nang tapos na siya, sinenyasan niya si Glasha na pumasok at ang dalawa ay natulog ng malapit sa isa't isa upang hindi ginawin. Makalipas ang ilang oras, tumungo sila sa nayo ni Floria sa pag-asang makakain ng mainit na pagkain at muling makasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang bagay ay lubhang naiiba nang sila'y dumating dahil ang nayon ay masyadong tahimik na walang kahit isang tao ang nakikita. Nakita ni Floria ang usok na nagmumula sa chiminiya ng kanyang bahay at naisip na maaaring kakaalis lang ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay kumuha siya ng mainit na sopas mula sa chiminiya at inialok ito kay Glasha. Gayunpaman, napansin niya ang hindi pangkaraniwang bilang ng mga langaw sa mesa at ilang mga manika na nakalatag sa malapit. Dahil dito, napagtanto ni Floria na ang kanyang pamilya ay maaaring nagtatago sa malapit sa isang lugar na hindi kailanman pupuntahan ng mga Aleman. Kasunod nito, lumabas ang batang lalaki at tumakbo patungo sa likod ng kanyang bahay na malapit sa masukal na kagubatan. Sumama sa kanya si Glasha, ngunit paglingon niya, nakita niya ang isang tumpok ng walang buhay at kalahating hubad na katawan. Bagamat ikinatakot niya ito, hindi niya ipinaalam sa kanyang kaibigan ang tungkol dito, alam na hindi niya ito kakayanin. Sa kabilang banda, sinusubukan ng walang alam na si Floria na tumawid sa lusak upang marating ang kagubatan sa kabilang panig. Sumama sa kanya si Glasha ngunit halos malunod ang dalawa sa maputik na tubig habang ginagawa iyon. Sinubukan niyang mga tuwiran kay Floria, ngunit ayaw niyang makinig. Dahil dito, walang pagpipilian si Glasha at kalaunan ay ibinunyag niya ang tungkol sa mga bangkay na nakita niya sa likod ng bahay. Nagulat at nabalisa sa paghahayag, sinakal siya ni Floria at itinulak siya pabalik sa lusak. Ngunit agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at tumalon upang iligtas siya. Ilang sandali pa, isang partisan fighter na nagngangalang Rubus ang lumapit at iniligtas si Glasha mula sa lusak. Galit niyang sinigawan si Floria para sa pagtatangkang patayin siya sa paniniwalang siya ay nababaliw. Ngunit pinutol ng sundalo ang kanilang pag-aaway at dinala sila sa malaking grupo ng mga taga-nayon na tumakas sa mga Aleman. Doon, nakita ni Floria ang matandang nayon na nagbabala sa kanya sa simula ng pelikula at sa kanyang kaibigan tungkol sa pagsalakay ng mga Aleman. Ibinunyag ng matanda na nasaksihan niya ang pagpatay sa kanyang pamilya at hindi dapat kailanman hinukay ang mga baril. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Floria na pinatay ang kanyang pamilya dahil sa kanyang kahangalan. Nakaramdam siya ng labis na pagkakasala at tinangka niyang tapusin ang sarili sa pamamagitan ng pagbabaon ng kanyang ulo sa putik. Ngunit iniligtas siya ni Glasha at ng mga taga-nayon at kalaunan ay pinakain siya habang naiintindihan niya ang katotohanan. Pagkatapos ay inahit ni Rubus ang mga piraso ng buhok ni Floria at ibinaon sa lupa bilang simbolo ng kanyang kaligtasan. Samantala, ang iba pang mga refugee ay nagsimulang gumawa ng scarecrow na parang si Hitler at dumura dito. Pagkatapos ay pinangunahan ni Rubus ang isang grupo ng mga lalaki sa kampo, kabilang si Floria, para maghanap ng pagkain. Di nagtagal, nakahanap sila ng pagkain sa kalapit na bodega, ngunit napansin na ito ay binabantayan ng mga hukbong Aleman.
Nagpaputok ang kalaban, pinilit ang mga Sobyet na tumakas sa masukal na kagubatan at doon nagtago magdamag. Kinabukasan, inilagay nila ang Scarecrow na si Hitler sa gitna ng sangangdaan upang kutsain ang sumasalakay ng mga Aleman. Samantala, ang isang grupo ng mga tumakas na tao ay naglalakad at huminto malapit sa minefield. May mga Russian poster na nakakalat sa lupa na nagpapahiwatig na kamakailan lamang ay dumating sa lugar ang mga friendly troops. Pagkalipas ng ilang oras, nagsisimula ng lumubog ang araw kaya nagpasya ang grupo na tumakbo para dito sa isang maruming kalsada na may mga landmine. Gayunpaman, dalawa sa mga lalaki ang walang ingat na nakatapak sa nakatanim na bomba na nagresulta sa kanilang pagkamatay. Napilitan sina Rubus at Floria na magpatuloy ng sila lang at hindi nagtagal ay lumabas sila sa isang nasakop na nayon. Kinagabihan, nagnakaw ang dalawa ng baka sa isang magsasaka at tumakas sa kadiliman ng gabi. Nasabik sila sa kanilang ninakaw kaya't sinimulan nilang gatasan kaagad ang baka. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal habang sinimulan silang paputukan ng mga Aleman mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na nagtago si Floria sa lupa, ngunit ang kawawang si Rubus ay hindi gaanong pinalad at agad siyang nabaril. Ang desperado na batang lalaki ay gumapang pasulong upang kunin ang baka, ngunit napatay din ito ng putok ng kaaway. Napaiyak si Floria sa nakita at tuluyang nakatulog sa ibabaw ng patay na baka. Kinaumagahan, nagising siya at nakita ang makapal na hamog na nakapalibot sa lugar. Sinubukan ni Floria na hiwain ang laman ng baka, ngunit napakaliit ng kanyang kutsilyo para dito. Kaya napilitan siyang iwanan na lang ito at magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Di nagtagal, natagpuan ni Floria ang isang kabayong may kariton at tinangka itong nakawin, ngunit pinigilan siya ng may-ari. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa ngunit naantala ng paparating na truck ng Aleman. Sa kabutihang palad, nagbago ang saloobin ng matanda at itinago si Floria sa ilalim ng dayami. Pagkatapos ay hiniling niya sa bata na magpanggap na apo niya at iniuwi siya. Nang makarating, ipinakilala niya si Floria sa iba pa niyang nagpapanggap na pamilya. Ngunit ang pagpapakilala ay naputol nang pumasok ang ilang sundalong Aleman at umupo sa mesa. Ang ilan sa mga miyembro ng pamilya ay kinakabahang naghain sa kanila ng pagkain, habang ang iba ay nananatiling tahimik, paralisado sa takot. Pagkatapos ay inutusan ng mga sundalo ang lahat na lumabas, sinabing ito ay regular na inspeksyon lamang upang suriin kung sumusunod sila. Alam ni Floria na nagsisinungaling sila at sinubukang bigyan ng babala ang iba na sila ay papatayin, ngunit walang nakikinig. Habang ang mga lalaki ay inutusan na magmarcha ng magkakagrupo, ang mga kababaihan at mga bata ay natatarantang pumila upang ipakita ang kanilang mga papel sa paniniwalang sila ay makakaalis ng ligtas patungong Germany. Bilang simbolo ng matagumpay na pagsakop, ang isang nasugatan na magsasaka ay pinahawak ng isang karatula na nagpapahayag kay Hitler bilang tagapagpalaya ng nayon. Nang maglaon, ang lahat, kabilang si Floria, ay nakakulong sa loob ng simbahang gawa sa kahoy at ang takot ay kumalat habang sinusubukan nilang tumakas. Pagkatapos ay inanunsyo ng isang opisyal na ang sino mang gustong umalis ay maaaring umakyat sa bintana, ngunit dapat nilang iwanan ang kanilang mga anak. Karamihan sa kanila ay tumanggi at nagpahayag na mas gugustuhin nilang mamatay kaysa iwan ang kanilang mga anak. Si Floria, na nag-iisa, kahit papaano ay nakatakas sa bintana, ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ng isang opisyal. Pagkatapos ay itinapon siya sa lupa at pinanood sa kanya ang trahedya na malapit nang mangyari. Di nagtagal, sinubukan ng isang babae na tumakas kasama ang kanyang anak. Ngunit ibinalik ng mga sundalo ang bata sa loob at pagkatapos ay kinaladkad ang babae sa kanyang buhok. Desperado siyang sumisigaw para sa kanyang anak ngunit pinagtawanan lang siya ng mga Nazi. Hindi lang iyon, naghagis sila ng mga granada at molotov sa simbahan, sinunog ito. Ang mga tao sa loob ay nagsisigawan habang sila ay nasusunog at pinapanood ni Floria ang lahat na namamatay. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang mga Nazi at gumamit sila ng flamethrower at machine gun para matiyak na wala ni isang kaluluwa ang nabubuhay. Sa resulta ng marahas na pagsalakay na ito, tinutukan ng baril ng isang opisyal na Aleman ang ulo ni Floria ngunit hindi nila siya pinatay. Sa halip ay nagpakuha sila ng litrato bilang prop sa kanilang malupit na biro. Bilang huling pagkilos ng kalupitan, dinala nila ang isang may sakit na matandang babae na nakahiga sa kanyang kama at iniwan siya sa labas upang mamatay. Maya-maya, naglakad si Floria mula sa nasusunog na nayon patungo sa direksyon ng mga Aleman. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya na sila ay tinambangan ng grupo ng partisan. Pagkatapos ay kinuha ng bata ang ilang mga bendahe mula sa bag ng opisyal na Aleman at kalaunan ay nakuha ang kanyang jacket at rifle mula sa damuhan.
Nang maglaon, nakabalik siya sa nayon at natuklasan na ang kanyang mga kapwa partisan sa pamumuno ni Kosich ay nakahuli ng 11 Aleman. Kabilang dito ang malupit na commander na nagmasaker sa nayon at ang kanyang mga kasamahan. Habang ang ilan sa mga naarestong lalaki ay nagsusumamo para sa kanilang buhay at inililihis ang sisi, ang isang kabataang panatikong Nazi ay walang pagsisisi. Sumumpa siya na isasagawa nila ang kanilang misyon na pagpatay sa lahi, anuman ang kapalit. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan ni Kosich ang isa sa mga kaaway na buhusan ang mga kapwa Aleman ng isang lata ng gasolina. Agad namang tumango ang lalaki at nagsimulang magbuhos ng gasolina sa kanyang mga kasama. Ngunit bago pa man sila masunog, binaril sila ng mga partisan. Sa wakas ay naghiyawan ang mga tao sa tagumpay ngunit ang kawawang Floria ay trauma pa rin sa kanyang nasaksihan. Sa pag-alis ng lahat, napansin niya ang isang naka-frame na larawan ni Adolf Hitler na nakalatag sa isang malapit na lusak. Siya ay labis na nagagalit at nagpatuloy siya sa pagbaril nito ng maraming beses. Pagkatapos ay naisip ni Floria ang buhay ni Adolf Hitler na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata sa kabaligtaran na ipinapakita si Hitler bilang isang bigong artista, isang sundalo, isang tumataas na figure sa politika, at sa wakas ay isang sanggol. Pagkatapos, huminto si Floria sa pagbaril at humihikbi, iniisip kung ang lahat ng kanyang ginawa ay walang kabuluhan. Pagkatapos ay nagmamadali siyang sumama muli sa kanyang mga kasama at sabay silang nagmarcha sa kagubatan ng birch habang nababalot ng nyebe ang lupa. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malungkot na pagmumuni-muni sa mga kalupitan na ginawa noong World War II. Sa panahon ng Great Patriotic War, sinunog ng mga Nazi ang 628 na mga nayon ng Belarus. Noong ika-22 ng Marso taong 1943 sa tinatawag na ngayon bilang Cotton Massacre, ang buong nayon ay nawasak at ang mga inosenteng sibilyan ay pinatay ng walang awa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.